Praise God. It's Monday once again, dear sisters and brothers, at kami po ay muli nagpapasalamat sa Panginoon, no? At tayo pinahintulutan na magsama-sama muli sa umagang ito upang siya ay papurihan, dakilain, sambahin, pasalamatan, no? Sa kanyang walang pagbabagong kabutihan para sa ating lahat. Makasalanan at banal ay mahal na mahal po ng Diyos. Yan po ang mabuting balita para sa lahat. Kaya Blessed Monday, at ito pong ating Monday Almusal mo. At thank you for joining us this morning. At huwag nyo na pong kalimutan, pakishare po ang ating live stream para mas marami bumabot. No? At sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anakan, maging mga kaaway, no? Ay padala po natin para magkaroon din sila ng pagbabagong puso. At syempre po, ang unang dapat magbago ay tayo. Okay, so nandito tayo para pagnilayan din, no, ang salita ng ating Panginoon para sa araw na ito. Kaya bigyan na po natin ng daan para makabati po sa inyo ang ating mga Monday live streamers. Unahin po natin mula po sa California, Sister Maricar, a blessed Monday! Amen, amen. Good morning, good afternoon, good evening, brothers and sisters, saan man po kayong panig ng mundo. Samahan niyo po kami sa isang oras at higit pa. At thank you, Lord, sa panibagong umaga, panibagong pag-asa. At dito po is afternoon pa lang, 5 p.m. Sunday dito sa amin. Amen. Thank you, Lord, at nandito kami ngayon. At hindi po natin makakasama si Brother Oliver kasi po masama yung pakiramdam niya. Okay. Saan po natin sa prayer, no? Si Brother Oliver. And of course, umihiling din po ng patuloy na pagdasal para kay Brother John Lo, si Sister Virgil Lo. At siyempre, sa lahat ng mga kapatid natin na may sakit, no? Nasa banig ng karamdaman sa Sabay ng Sinoco family. But anyway, kasama din po natin sa umagang ito, Brother Hermie. Mula naman po sa Kainta. Lagi nasa isip ko lagi ang Tipolo. Good morning, Brother Hermie. Wala akong ngayon, Brother John. Nasa Kainta. Okay, bati muna ang mga taga-Kainta. Yes, isa po pagpalang Lunes po sa inyong mga kapatid. At siyempre, Sister Maricar sa US. Good morning sa iyo, Brother Jun. At sa ating mga kapatid. Sa Japan. Sa Japan. Ohayou gozaimasu. Minasan. Yabarimasu ne. Okay, at saka ganun din sa ating mga kapatid na nandyan sa tahanan ito. Magandang umaga at talagang napakabuti ng Diyos. Binigyan niya pa tayong pagkakataon. Magharap-harap dito. At iniligtas pa rin niya tayo sa magdamag. Talagang buti-buti ng Diyos sa atin. Oo, mukhang umalis na dito sa no? Sa Luzon, no? Sa Metro Manila pala. I'm sorry, sa Metro Manila. Salamat sa Diyos. Kagabi, lakas ng hangin. Salamat sa Panginoon. No? Oh Lord, kay buti niya sa atin. So bago pong lahat, tayo magtungo muna sa ating panimulang panalangin upang sa ating Panginoon ay muling humiling. No? Sapagkat alam lang po natin na kung wala po Panginoon, wala rin tayong magkakampanan sa umaga nito. Kaya isang tabi po natin ang lahat at unahin po natin ang ating Panginoon. Let us pray. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, Diyos naming mapagmahal, Diyos naming napakabuti, Diyos naming banal. Tunay nga po, Lord, na kaibuti mo sa amin. Kaya nalito naman po kami para magpulit, magpasalamat sa iyo, Panginoon, at dakilain ka, Lord. Tunay na napakadakila mo, Panginoon, sapagkat patuloy na minamahal mo kami, Lord, at patuloy na tinutulungan mo kami para maituwid po namin ang aming buhay, para maiwas kami sa natitiyak na kapahamakan, Panginoon, kung kami ay hindi magbabago. Salamat, Panginoon, at dumating sa amin ang iyong salita. Salamat, Panginoon, at tinulungan mo kami na makalapit sa iyo at makilala ka kahit hindi kami karapat-dapat. Kaya humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo, sa Panginoon, sa lahat ng mga nagawa naming pagkakasala sa iyo, sa mga pagkakataon na ginawa namin o hindi namin nagawa, Lord, na nakasakit na yung kalooban. Lord, patawarin mo kami, Lord. Alam namin, Panginoon, na hindi ka namin dapat saktan sapagkat napakabuti mo sa amin, Panginoon. At mahal mo kami kahit kami ay mga makasalanan. Kaya nais namin magbago. Pero hindi namin ito magawa, Lord, kung hindi mo kami tutulungan. Kaya lukuban niyo kami ng iyong banal na spirito
para magampanan namin ang kalooban mo, Panginoon. Alisin mo ang lahat ng balakid at lahat ng hadlang upang ikaw lagi ang manguna sa amin, Panginoon. Ikaw ang marinig namin at hindi ang kaaway, Panginoon. Ikaw ang madama namin at hindi na ano pa pang bagay, Lord. At ikaw lang ang maging laban ng aming puso at isipan, Panginoon. Kaya, Lord, tunay nga po na with you, we have everything, Lord. Higit sa sapat ang iyong presensya. Higit sa sapat ang iyong grasya, Panginoon. Maging mga imposibleng bagay ay magiging posible na dahil sa kapangyarihan at pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, thank you. Thank you for the privilege, Lord, for the opportunity na maging banal kami, Panginoon, at maiwas kami sa pagkakasala, sa magitan ng grasya, sa pamagitan mga banal na sakramento ng simbahan na iniwan mo sa amin. Papulit pasalamat sa iyo, Lord. At lahat po ito, Ama, aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus at ang lahat mong sabi, Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. With love and joy and power, with righteousness and peace. Dito po ako sa bahay ni sa condo ni Brother Ryan. Pero doon kami natulog ni Sister Beth doon sa one floor down lang, Pinalitsi. Okay, at babasahin na po namin ang salmo para sa araw na ito. Babasahin po ni Sister Maricar sa wikang Ingles at babasahin ni Brother Hermie sa wikang Tagalog. Kaya handa na po natin ang sarili upang ito'y pakinggan po natin. Sana sa ating pakikinig, huwag lamang sana tengang gamitin natin, sama na po natin pati ang ating buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Beloved sisters and brothers, it's Monday today, the 10th day of November, and today we are remembering Saint Leo the Great, Pope and Doctor of the Church. And our psalm reading will be taken from chapter 139 of the book of Psalms, verses 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from far away. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, O Lord, you know it completely. You hem me in, behind and before, and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is so high that I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and settle at the farthest limits of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me fast. Brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to God. Pakinggan po natin sa wikang Tagalog. Ang ating tugon po, Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip.
Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Dali na po, brother, yun. Naghang lang po. Yeah, sure. Okay. Di pa ako umiimik, yung aking sasabihin. Alam mo ng lahat, yung lahat ay di malilihim. Gusto mo bro, basahin ko na lang? Opo, Okay. ano naghahang po Yeah, eh. sure. Okay. Ika'y Yan. laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makakatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makakaiwas. Kung langit ang puntahan ko, piyong ika'y naroroon. Sa Siyol ay naroroon ka kung doon ako manganganlong. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran, piyong ikaw ay naroroon upang ako ay pangunahan. Matatagpo kita kahit roon upang ako ay tulungan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan po natin ang Thank you. ating Panginoon. Kay buti niya. Kay buti niya sa atin. Wow. Hallelujah. Halos tumulo ang luha ko habang binabasa. Talagang hindi tayo tatantanan ng Diyos. Alam niya na we're helpless without Him. At yan po ang katotohanan na nais po ipahayag ng ating Panginoon sa umagang ito. That without you, diba? Who are you? Diba? Who you? Who you without God? Sino ka? Kung wala kang Diyos, ano ipagmamalaki mo? Presidente ka ng Pilipinas? Diba? Who are you? Anyway, without God. Nakakasiguro ka ba na laging presidente ka? O laging sikat ka? Diba? Lahat ng bagay, kapatid, may katapusan. Kahit ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo, may katapusan. Kaya saan tayo pupunta? Pinakamagandang tanong siguro sa umagang ito. Saan ba ako patungo? Diba? Ako ba'y patungo sa kapahamakan? O ako'y patungo sa tagumpay? Diba? Ano po ba tagumpay? Diba? Sabi nga ni Saint Teresa, diba? We're not called to success, but we are called to become faithful. We are called to become faithful. Faithful to God. To God's plan, to loving God. God alone can make us all happy, brothers and sisters. That's how much we need God in life. Diba? Wala naman pong nakakakilala sa atin ang ating Panginoon. Siya naglikha sa atin. Siyempre, alam niya, maging ang kaloob-looban natin. Wala tayong maitago sa Kanya, sinasabi nga ng ating salmo. At napakaganda rin po ng paalala ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Diba? Para malaman natin kung na ang pangangailangan natin sa Diyos ay walang hangganan, no? Walang katapusan. Kasi sabi ng Panginoon, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Hindi raw mawawala kailan paman. In other words,
Anytime pwede tayong mapalayo sa Diyos. Anytime pwede tayong lamunin ng demonyong kaaway. Di ba? O mabihag niya. Di ba? Pag tayo ay hindi nakahanda. Pag hindi tayo mapagmatsyag at mapagbantay. Di ba? Kaya we have to keep watch. Di ba? Kailangan bukas lagi ang ating diwa, ang ating mata, ang ating isipan. Kailangan malaman natin how the devil works, our enemy, di ba? Para alam natin kung paano natin sasanggayin at ano ba ginagawa niya para tayo mabihag, para tayo matalo, para tayo maagaw sa Panginoon, di ba? Alam naman po natin yung pride, di ba? Yun ang ginagamit ng devil sa atin. Yan po ang pinaka number one na hadlang to becoming a Christian or becoming a child of God. At yan po naging problema ni Lucifer, di ba? It is his pride na hindi niya makain-kain, di ba? Hindi niya kayang talunin. Dahil he wanted to become equal with God, di ba? Nakita niya sarili niya. Ang ganda ng pagkalikha sa kanya ng Diyos. Pero ito ay, imbis na magdulot ito ng pasasalamat sa kanyang puso, nagdulot ito ng kayabangan. At gusto po niya kalabanin ng Diyos. At kontrahin ng Diyos. Sa pagnanais ng Diyos na bigyan ng pagpapahalaga ang sangkatauhan. Di po ba? Kaya yan po ang nagagawa ng pride. Talagang sisirain po tayo. Kailangan ma-realize natin ang kahalagahan po ng Diyos. At kaya ang prayer po natin, kaya nga sinasabi ko sa umaga, magpatira pa ka. Sa sahig, di ba? Sa sahig. Para malaman mo na kasing baba ka ng sahig. Kasing dumi ka ng mga dumi doon sa sahig. Baka mas marumi pa po tayo. Di po ba? To be humble enough and to admit to God our nothingness sa bawat umaga, brothers and sisters. At hindi lang tuwing umaga, kundi bawat saglit ng ating buhay. Wala tayong kalaban-laban sa demonyo, di po ba? Kaya that's how much we need God. Importante lang talaga po malaman natin na Diyos lang ang pag-asa natin. Kaya nga tayo nagsusumikap na magsimba araw-araw at ma-receive ang Holy Eucharist. Diba? That's the power pill, the power of God. Diba? Yan ay iniwan niya sa atin, yung mga sakramento. Para magkaroon tayo ng sapat na kakayahan. Para magampanan natin ang kanyang kalooban, ang kanyang utos. Walang excuse tayo, brothers and sisters. Kailangan lang gustuhin natin. Kailangan lang natin maniwala na mahal tayo ng Diyos. Kailangan maniwala tayo na makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Na kaya kanyang tulungan. Ano man ang kalagayan mo, kaya niyang baliktarin. Kahit na ikaw na pinakamakasalanan, na pinakabulok na tao sa ibabaw ng lupa, kaya kanyang baliktarin. Brothers and sisters, pwedeng gawin kanyang pinakabanal sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Look at St. Paul. He was a murderer. Diba? And yet, he turned to a saint. Diba? Tingnan po natin St. Agustin. St. Agustin. Agnostic. Diba? Wala siyang Diyos pati sa buhay. And yet, he became one of the greatest saints of the church. Sina Peter. Who is Peter anyway? Isang hamak na mangingisda. Isang mangmang. And who is Peter? Diba? Kahapon, we were reminded of the importance of the church. Diba? Kaya, yan din po ang gustong bigyan ng diin sa ating mga pagbasa. Diba? Nasa magitan po natin, ay maghawak kamay tayo, diba? Para magtulungan tayo bilang part of the Church of God. We are the body of Christ, di ba? Tayo yung simbahan. We are the temples of the Holy Spirit. Yun nga po, kaya tayo pinagnanahanan ng Holy Spirit, the power ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, para tayo ay magkaroon ng kakayahan na maging mga anak ng Diyos, di ba? Through the holiness of the Holy Spirit. The Holy Spirit will sanctify us. He will make us holy, brothers and sisters, just like Jesus, just like God Himself. Kaya po ng Holy Spirit yan. Just like what He did to all of the saints, di ba? Just like what He did to the Blessed Mother, di ba? Itong mga kamanghamanghang bagay na ito, na pati ang birhen ay nanganak, di ba?
That's the power of the Holy Spirit. Unimaginable power, brothers and sisters. Ang kapangyarihang hindi kayang sukatin, di ba? At kapangyarihang hindi pwedeng lagyan ng hangganan, walang hangganan, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos. He is the God of the impossible. And that's the good news for every one of us sinners. Tayong mga makasalanan, di ba? Huwag kang mawala ng loob, mahal ka ng Diyos. Walang ginusto ang Diyos, kundi maranasan natin ang buhay na kasiyasya. I have come, sabi niya. Kaya siya nagkatawang tao. That we may experience the fullness of life. Yung, ano po ba fullness of life? That's the divine life. The supernatural life. Hindi lang natural life, but supernatural. A life that is coming from God Himself. Diba? Yan po ang meron tayo. Tayong mga anak ng Diyos. Kaya tuwing pumapasok tayo sa simbahan, kinikilabutan tayo. Diba? We are being reminded, no? Every time nasa simbahan tayo, nire-remind tayo na may Diyos na nagmamahal sa atin and always listening to us, knowing everything that is in us. Wala tayong mailihim, sabi dito sa ating salmo. Diba? Kaya sabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisi, patawarin mo. Diba? We are our brother's keeper. Diba? And that is what Sino Ako Family is for. Diba? Dinadala natin ang lahat, ang bawat isa sa atin. Hindi lang sarili natin. No? Dinadala natin ang ating kapwa palapit sa Diyos. Para maranasan din nila ang buhay na kasiyasya na nararanasan natin mula nung tayo ay lumapit sa Diyos. Mula nung inuna natin ang Diyos sa buhay natin. Nag-iba ang lahat. Lumiwanag ang lahat. Diba? Naging masaya ka. Diba? Kahit na wala kang kausap. Hindi ka na kailangan maghanap ng kausap. Brothers and sisters, God is more than sufficient. His grace is more than sufficient. Always remember that. Kaya yan po ang panyaya sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Diba? Sabi nga po, diba, si Cain at saka si Abel, diba? Ano sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Kaya pinapaalalahanan po tayo, no, na pananagutan natin ang ating kapwa. That's what it means, no? Kung ano ang ibig sabihin ng we are our brother's keepers. Kaya kung may magagawa ka, pero hindi mo ginawa, at siya ay napahamak, lagot ka rin kay Lord. Pananagutin ka ng Diyos. Diba? Kaya every person whom God puts around us has a purpose, brothers and sisters. Sila ang katulong natin sa kaligtasan. Sila kaakibat natin. Diba? They are our help to salvation. We must stop thinking only of ourselves. Diba? Isipin natin, ang Panginoon mismo, He laid down His life, diba, for us sinners. Kaya ito po yung unang first step to becoming a Christian. Let us lay down our life to God and for others. We must not exist for ourselves only, but exist for our family and for the family of God. Di po ba? Kaya sabi nga ng Panginoon, whoever wants to be my disciple must deny oneself and take up the cross and follow me. Kaya ito po, kaya gano'n po kahalaga bawat isa sa atin. Diba? At we have to be humble enough to admit that I need you, that you also need one another. Kaya don't leave the group. Diba? Huwag mo sabihin na hindi ko kailangan na sino ako. Brothers and sisters, that is pride. Diba? And no one can go to God with pride. Kaya always remember that, brothers and sisters. Examine yourselves. That's how much we need humility to become children of God. Kaya always remember and be reminded of your nothingness without the Lord. At kung wala ang Diyos, saan ka patutungo? Sigurado sa kapahamakan. Sabi nga ni Peter, Lord, to whom shall we go? You alone have the words of life. Amen. Praise God. Okay, so a blessed Monday morning again, Sister Maricar, and thank you for joining.
Kumusta na buhay-buhay sa Amerika? Amen, amen. Good morning po. Good morning po, Lord. Thank you, Lord, sa araw na ito. Good morning, Brother June. Good morning, Brother Hermie. At sa inyo po, brothers and sisters, good morning po. At good evening na dito sa amin. Amen. Thank you, Lord. At yun nga po, nandito ako ulit. At yun nga, laging pagkatapos ng last live stream, lagi kong prayer, Lord, sana po makapag-serve ulit. Kasi yun nga po, nung minsan, kini-question mo yung sarili mo na dapat ka ba dito? Anong sasabihin ko, Lord? Pero si Lord talagang, yun nga yung sinabi ni Brother June kanina, God alone will make you happy, and si Lord lang talagang kukumpleto sa buhay natin. Yes, Kaya amen. sa pagising sa umaga, yun nga po nung ngiti, yung parang yun po yung pinapractice ko ngayon na i-smile ka kagad kay Lord. Kasi Lord, thank you Lord, nakaka-smile ako ng even yung smile ko. Kasi di po ba minsan may mga sakit na pagising mo kinabukasan, yung Bell's palsy, kahit sino pwedeng matamaan nun, di ba? Parang everyday po talagang, yun nga yung sinabi ni Sister Kat na wala na raw siyang ibang prayer kay Lord kundi pasasalamat. Napakasarap nung ganun na kasi totoo naman po na si Lord alam niya yung kailangan natin. Pero yun nga po yung dapat yung communication natin kay Lord laging open na lahat isumbong natin sa Kanya, maliit man yun, malaki, lahat talagang isurrender na. Yun po talaga yung natutunan din namin ni Brother Oliver na isurrender lahat kahit ano yun. Kaya yun nga po, kasi sabi nila, sabi nyo nga po lagi Brother June, diba, na malingat ka lang, talagang madali kang maano ng kaaway. Kasi po kanina, opo, talagang wag talaga, lagi nating i-invite pagising natin sa umaga. Lord, paano ba kita mapapasaya ngayon? Bigyan natin ng ngiti si Lord, umaga pa lang pagising natin. Ayun, yun po talaga, yung sabi ko, Lord, sabi ko, even yung ngiti ko ngayon, sabi ko, Lord, nagising ako, thank you Lord, kasi ang hirap po talaga ng buhay. Lalo na ngayon, lalo na po dito sa US na parang parang ang hirap magpahinga kasi kailangan lagi kang nasa trabaho kasi pila-pila yung bills. Pero thank you Lord kasi parang ang saya. Alam niyo po yung pila-pila ang bills. Opo. Talagang you can just imagine yung pressure sa buhay, yung haba ng bills mo at sa dami ng babayaran mo. Kaya talagang mapapatawag ka kay Lord Lord, help me, di ba? Opo, yung talagang parang Lord, nararamdaman ko yung physical pain. Pero Lord, ina-offer ko to sa inyo. Pero alam niyo po, pag the next day, parang wow, ang sarap ng gising mo, ang sarap ng kahit kulang yung tulog. Tapos diniscuss dati ni Brother June about the credit cards. Yun po, kasi dito talagang walang lahat ng tao may credit card. Pero yun nga, yung bakit mapaparamihin yung credit card mo. Pero yun po kami, thank you Lord, kasi kontento kami na tag-isa lang kami ni brother husband ng credit card. Pero yun, lahat sinusupply ni Lord. Kaya nagpapasalamat kami sa Kanya. Kasi yun nga po, di ba, mahirap mabaon sa utang. Pero yun po, talagang si Lord yung una nating hanapin at i-invite natin si Lord sa buhay natin araw-araw. At siya na ang bahala. Kaya yun po, nagpapasalamat din kami kasi naka-receive ako ng tawag kay Mami. Sabi niya, Brother June, sabi ni Mami, thank you Lord, talagang si Lord sumasagot sa panalangin. Kasi po di ba po si Sister Despisigan, na wala na po, di ba? Pero yun nga po, nag-iwan ng malaking bills sa hospital bills. Pero tumawag po si Sister, si Mami Virgie po, na talagang nagpapasalamat siya, naiiyak si Mami kasi may sumagot po ng hospital bills. Yung dating kasamahan ata ng anak ni Sister Des, si Brother Ryan Pisigan. Ayun po, ang naiiwan na lang na bills nila is yung sa doctors. Wow. Kaya ayun po talagang si Lord kikilos talaga na wag lang talaga tayong basta i-offer natin sa Kanya, siya na ang bahala. Kaya yun po, salamat kay Lord.
Amen. Talagang miraculous talaga si Lord, ha? Talagang buhay ang Diyos, eh. Diba? Kaya nga sa magitan ng mga malalaking problema, narinig niyo ba ako? Yes. Sa magitan po ng malalaking problema, doon natin na i-encounter ang isang malaking Diyos. Di ba? Sa magitan ng malaking problema. Yung malalaking problema are all designed, no? To make us all realize that we have a bigger God. Di ba? Yeah, malaking problema yan. Pero always remember, God is bigger. Kung ano bang problema, lagi mas malaki ang Diyos. Walang problema na pahintulutan ng Diyos na hindi mo malalagpasan. Kaya, we need to be prayerful, di ba? We need to stay with God in His presence by doing His will, by avoiding to commit a sin, di ba? Ang dapat katakutan talaga natin magkasala, eh. Yung problema, hindi mo dapat katakutan yan, basta may Diyos ka sa buhay. Amen? Ang matakot ka, yung mahiwalay ka sa Diyos. Yung maging makakasarili ka na lang, di ba? Yung yumabang ka na lang, na akala mo kaya mo maging banal without the help of your community or the help of anyone else. That is pride, brothers and sisters. Di ba? Hindi ka kalugod-lugod sa Diyos pag ma-pride ka. Kaya, be aware how the devil works in each one of us. Ginagawa tayo mayabang ng demonyo, eh. Kaya nga iniinis ka, eh, para lumabas yung yabang mo. Kaya, brothers and sisters, kaya sinasabi ko, kilalanin mo demonyo, di ba? We need to know who God is, pero kilalanin mo yung kaaway natin para alam mo how He works, no? Kung paano siya nakakalapit sa iyo, kung paano niya dinadala ka sa kapahamakan. Dapat aware ka, magpakatalino ka. Kaya nga binibigay ng Diyos yung one of the gifts of the Holy Spirit is gift of discernment. Diba? Alam mo na galing ito sa Diyos o itong thought na ito ay galing sa demonyo, ipapahamak ka. Kaya whenever you decide anything, ask God or ask yourself, Lord, galing ba sa iyo to? O galing kay taling ito? Diba? Kaya before you make any decision in life, make sure na yung nasa isip mo ay galing sa Diyos. Pag galing sa Diyos, talagang makakatulong yan sa iyo para maging maligaya ka. Pero pag galing sa demonyo, yan, ultimately, magdadala sa iyo yan ng malaking problema. Brother Hermie! Yes, good morning, Brother Jun at Sister Maricar. So, balik lang ako doon sa salmo natin. Ang sabi ng atin sa panalangin pa lang poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. So, pagmulat mo pa lang, kagising mo pa lang, humihingi ka na, nagabayan ka na. Amen. So, yung mahalaga sa atin talaga na wala tayong kakayahan sa buhay na ito pagka hindi natin kasama ang Panginoon. Dapat lagi tayong ugnay natin ng Panginoon during the time na pagkagising pa lang. Hingin na natin yung tulong niya na samahan tayo. Pangalawa, Brother Jun, ang sabi mo, kanina nabanggit mo na pananagutan mo pagka ang mga anak mo napariwara, napabayaan, pagkakasala mo yun dahil pananagutan mo. Tama po yun, Brother Jun. Pero ang sagot po ganito, pag-ibig. Pag-ibig lang po. Ibigin mo yung anak mo kahit ano pa. Ano pang ginagawa niya, paramdam mo yung pag-ibig. At mararamdaman niya na may halaga ang buhay. Kasi, dun niya mararamdaman na may halaga siya kung iibigin mo siya. Hindi mo siya titignan doon sa karumian niya. Hindi mo siya titignan doon sa kamalian niya. Pakainin mo siya ng maayos. Hapagan mo siya ng maayos. Paramdam mo sa kanya na mahal mo siya. Paramdam mo sa kanya na mahal siya ng mga kapamilya niya. Magbabago ang kanyang diwa. Hindi siya lalayo sa pamilya niya. Bagkus mararamdaman niya na hindi siya matutukso. At dito ang sabi ng Panginoon, lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi.
Sabi niya, ang lahat kong lihim po ay tiyak mong nalalaman, sabi niya. Ang lahat ng gawain ko ay iyong hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko pawang iyong nalalaman. Imagine mo yon. Yeah. Walang malilim sa Panginoon. Sabi nga natin lahat ng nasa sa buong katawan natin, alam niya yung laman ng buong katawan natin Kinrate tayo ni God na kumpleto. 2 mata, 2 tenga. May spare pa nga tayo Pag wala na isang tenga, meron pa tayo isang tenga. Pag wala na isang mata, meron pa tayo isang mata. Di ba? May ilong tayo, 2. Binibigyan niya pa tayong pagkakataon. Yung puso natin, binibigyan niya tayo na lumaki yung puso natin. Paano lalaki? Sa pag-ibig. Hindi lumilit. Kaya lumalaki yan dahil nararamdaman natin umiibig tayo. Ba't tayo nakakangiti? Kasi nararamdaman natin nandyan siya lagi. Hindi natin iniisip kung ano yung darating sa buhay. Sa katunayan nga, Brother John, kung talagang tayo po, magiging masunurin lang tayo during the time na prayer meeting. Kung tayo po, kompleto po tayo, ano ginagawa mo? Iwanan mo. Iwanan mo muna sandali. Makinig ka sa salita ng Diyos, sa salmo, almusal mo. Hindi lang tayo sa praise and worship during the time of meeting. Ito yung pagkakataon na tinatawag ka ng Panginoon. Amen. Tugunin mo. Hindi ito pinipilit. Ginagawa ito dahil gusto mo na hindi ikaw, pati ang buong angkan mo, masama mo. Kailangan natin ng sakripisyo. Kailangan natin iparamdam na talagang nakikipag-commit tayo sa Panginoon during the time nitong oras na ito. Meron nga nagdadasal ng 3:00 sa madaling araw, imagine mo. Imagine mo yun. Kahit isa lang ang kasama niya, masaya na siya. Napapasalamat siya na tinutugon yung kanyang panalangin. Lord, anak mo ko ng isang kasama. Imagine mo yun. Kung lahat tayo, mayroon tayong oras. Sino bang naluluot? Ang Panginoon. At nakikita ang wangis mo sa wangis sa Diyos. Kasi nakikita yung sumusunod ka. Ang lahat ng lumalabas sa bibig mo na magaganda, pawang galing sa Panginoon yan. Ang lahat ng lumalabas na galit-galit ka, galing sa kalaban yan. Galing sa masamang espiritu yan. Ngayon, imagine natin, sino bang yung mga nasa taas na posisyon, hanggang sa pinakamataas, sino ang hinahanap nila tutulong sa kanila? Yung pinakamababa. Nakikiusap sila na magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo mga Pilipino ngayon para isagba natin yung mga nasalanta ng baha. May nagawa ba ang kapangyarihan? Wala. Kailangan talaga natin ng maliliit. Yung maliliit, yung pa mismo ang sasalbado sa mga meron. Yung malalaki, hindi naman nila magagawa yun kung hindi dahil sa mga maliliit na tao yan. Kaya po talaga mahalaga ang bawat isa. Bawat tao mahalaga po. Lagi tayo magpapaalala. Lagi tayo nagpapaalala sa ating kapwa. At bigyan natin ng pagkakataon na ibigay natin yung sarili natin na maramdaman na nandyan ang Diyos sa'yo. Alam mo, Brother John, kahapon, si Sister Rosie, kwento ko lang, isang maliit na kwento lang. Pwede po. Yeah, sure. Yeah. Nagpunta si Sister Rosie sa mall. Ikot siya na ikot sa mall. Nasa bahay ko. Yung palang mall, binigyan ng batas ng gobyerno na lahat sila mag-park doon, libre. Okay. Libre. Overnight. Siyempre, nag-aalala sila sa kotse nila. Nawagan ako ni Sister Rosie. Nasa bahay ako. Papa, punta ka rito. Almost 2 hours na ako ikot sa mall. Hindi ako makausad. Ang bait ng Diyos talaga. Pumunta ako doon. At the same time, nung pagpunta ko doon,
Hindi ko alam kung nakasakay lang ako. Basta nakarating ako doon ng safe. Nakasakay ako. May nagsakay sa akin at binaba ako. Pagdating ko doon, tamang-tama. Paglabas ko doon sa kabilang building, parating na Sister Rosie. Parating na Brother John Nakita mo sa... yung kotse. Hindi, sa exit nung pupunta akong building. Siyempre, dahan-dahan, di ba? Ang dami yung sasakyan Sabi niya, Papa. Tapos nag-pray siya. Sabi niya, Guardian Angel, tulungan mo naman ako maka-move naman. Meron daw isang motor na humarang sa dadaanan niya para makagalaw siya, para makarating siya sa harap ko. Ano ba pagdating sa akin, Brother John? Lumipat siya sa akin. At sabi niya, naku Papa, 2 oras na humiikot dito. Punong-puno na yung parking. Brother John, pumunta ako sa isang building. Wala man ako mga 30 minutes, 20 minutes. Nakapark ako sa unahan pa ng exit ng building. At bumaba siya. Sabi ko, huwag kang natataranta. Sabi ko, huwag kang natatakot. Bumaba kami 2. Relax lang, sabi ko. Kasi inuna mo yung takot sabi ko gano'n. Inuna mo. Tapos sabi ko, gusto mo iwanan ko na yung sasakyan? Lakad na lang tayo. Hindi, Papa, dali natin. Dinala namin. Nakalabas kami ng maluwag kahit na traffic. Ang bilis pa rin makalabas. Kaya sabi ko, bait ang Diyos Hindi ko pinarandam sa kanya yung... Pinoprovide niya lahat ng kailangan. Oo. Talagang pinararamdam ng Panginoon na huwag kang matakot. Kahit saan nakikita kita. Ano man ang ginagawa mo, nalalaman ko. Ang puso mo, nakikita ko kung ano yung desire mo. Kung mabuti ba, kung masama ba, nandyan siya. Kaya sabi ko, ang bait talaga ng Diyos. Wala akong masabi sa kanya dahil nakapasok ako, nakalabas ako ng mabilis. Naipark ko pa yung mga kotse ko sa loob ng bahay, sa garahe ko. So, ayos naman. At sa magdamag, wala akong ginawa kundi tawagan yung mga anak ko. Ingat kayo, wala nang lalabas, palalaanan mo lang. At the same time, continuous praying. Yun lang po. At tandaan po natin, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Ang takot po talaga, yun po maghihiwalay sa atin Pag natatakot tayo, ibig sabihin, hindi natin kasama ang Diyos. Umasa po tayo. Kung sinusubukan po tayo, dasal pa rin po tayo. Ipagdasal pa rin natin. Tandaan natin, yung mga taong hindi lumalapit sa atin dati, na humingi ng tulong, entertain po natin sila. Huwag po tayo magmatigas sa kanila. Bigyan po natin sila ng pagkakataon. Kahit sagutin lang natin yung mga kahilingin nila, bigyan natin sila ng attention. Ganun po yun Yung time po na trouble, doon ka ba susubukan ng Diyos Kaya, tsaka lahat ng tinawagan ko, Brother John, lahat ng tinatawagan ko pupunta sa bahay. Punta ka dito. Ang bilis nila mag-response. Mararamdaman mo talaga may pag-ibig. Punta ka nung nagsimba naman ako, nararamdaman ko, feel na feel ko yung mga tao. Feel na feel ko talaga na simbahan ako. Nafe-feel ko lahat kahit hindi ko kilala. Hindi ko, nafe-feel ko yun. Nafe-feel ko yung presence ni God. Opo, totoo po yun. Hindi po yung ako yung nakikilala. Nararamdaman ko sayo-sayo ko. Nararamdaman kong gumagang ang kalooban ko kahit na umuulan, kahit ano. Yung anak ko rin, nagsimba rin mag-isa. Sabi niya pa, konti lang yung nagsimba. Nung 6:00, sabi niya. Alam mo, sabi pa, nung pare, naku, salamat at sinamahan mo kami, sabi niya. Napakaswerte, napakapalad mo, para ganon. Kasi ilan na kayo dumating dito at tumugon sa tawag ng Panginoon. Yun nakakatuwa na hindi ko binawalan ang anak ko na kahit na alam ko malakas ang ulan, nag-try siya magsimba mag-isa para magpasalamat. At doon pa sa labas kung saan pa yung may traffic, doon pa siya nagpunta. At pag uwi niya, sabi niya, Papa, iilan lang kami pero ang laki pa sa salamat ng pare. Sabi niya, naku, talaga sa totoo lang, kayo mga tumugon at
dumating dito at tinawag ng Panginoon. Maraming salamat. Yun po, yun yung appreciation. Kaya nga po sa atin, ang ating head servant, pag nakikita niya dumarami tayo, ang laki pong pasasalamat, ang laki ng kasiyahan. Kung tayo po, ganun siguro tayo lahat, tayo, hindi na sa prayer meeting, pati dito sa gawain ito. Nandiyan ka sa screen na ito, makiisa ka, yung cellphone mo, imbis na tinitignan mo yung bagyo, tinitignan mo yung mga friends mo, ba't hindi mo buksan itong live stream na almusal mo? Di ba? I-share mo. Kung hindi mo may share, buksan mo. Malay mo, habang kumakain ka na, may naririnig ka mabuti at may mapupulot ka. At igawin nating attitude. At little by little, mararamdaman natin na may tama naman na dapat buksan natin to. Hindi puro nakakatakot ang pinakikinggan natin. Hindi puro panganib. Ang kailangan natin talaga ngayon, ang salita ng Diyos, ang gabay niya. Amen. Opo. Wala naman kami dito tinitira dito ni Brother John o ni naman. Wala kami pinatatamaan. Ang gusto namin Kung meron man tayong tinitira dito, ang demonyo. Opo. Hindi po ibig sabihin. Ang demonyo at yung kanyang mga alipores. Yan. O, basta wag po tayo mag-isip. Kaya nga po na kami nagsasakripisyo sa oras na ito eh. Para ma-share po namin sa inyo yung experience namin. For 30 years nandito na kami. Hindi na po talaga kami nagbago. Hindi na po ako nag-isip na magtatampo pa ako. Ba't pa ako magtatampo? Kung kailan tumanda na, magtatampo pa ako. Dapat nga magpasalamat ako eh. Narating ko pa yung 30 years eh. Nandito sa isang gawain. So, kaya mapalad ka ha. Kung hindi, wala ka man 30 years, 1 year ka pa lang, mapalad ka. Kasi ikaw na yung susunod na magpapalawak nito. O, di ba? Kaya, wag lang po tayong pagbabago-bago. Tanda natin, kahit saan ka pumunta, magtago ka, dala mo na lahat ng daladalain mo. Alam ng Diyos ko anong laman ng puso mo. Wala pong malilingad sa Diyos. Kahit na kasalanan mo, yung pinatawad na yung kasalanan mo, pinagsisihan mo na, alam ng Diyos yan. At hindi mo na yan, alam niya na hindi mo na babalikan. Kaya huwag na natin balikan yun. Ang sarap mabuhay ng malinis. Amen. Malinis sa kalooban natin, lalo na sa ating may bahay. Maging tapat tayo sa ating may bahay. Yun po yun. Maging tapat po tayo kahit ano pa pong bagay. Huwag po tayo maglihim dahil sila po yung kasangga natin. Sabi nga ni Saint Teresa, we're called to become faithful. Yan. Sila po yung katuwang natin eh. Hindi lang sila katuwang pagka oras na kailangan natin sila. Hindi po. Kahit ano pa yung sitwasyon, sila po yung talagang binigay sa atin ng Diyos. Huwag na po tayong, kung kailan matanda na, doon pa tayo nagtatampo. Nakakaya na po sa ating mga anak pag nagtatampo pa tayo sa ating mga partner, tatanda na. Mahalin na lang natin sila, mag-serve tayo ng bumbu. Kung ano man yan. Lord, tulungan mo ko. Laging gano'n, Lord, tulungan mo ko. Hindi ko kaya to kung hindi kita kasama. Hingin mo yung tulong ng Diyos at gagabayan ka. Yun po, si Maricar nga, ito eh. Pagka bumibigay, di ba, tumatawag kay Lord. Tulong silang dalawa eh. Kung di ba naman magtutulungan sila eh, may tatayo ba nila yung kanilang hanap buhay? Yeah. So, hindi pwedeng isa lang. Dapat laging dalawa. Pag isa lang, naku, bababali po yung mawawalan ng tungkod ng ihina. Kailangan talaga tulong-tulong. May katulong. Yan. Tulong po sa lahat. Yan ang kahalagahan po ng Sinoco family. Diba? Meron kang katulong sa panahon, sa oras ng dalamhati mo. Diba? Meron kang karamay. Diba? Hindi naman masyadong malaki ang naitutulong natin sa mga pang-pinansyal. At least, kahit pa paano meron kahit konti. Diba? Kaya, mahalaga po yung ating kapwa sa ating pananampalataya. Kailangan. Hindi natin pwedeng
sabihin na hindi ko kayo kailangan. Hindi po pwede yun. Kaya sabi nga po ng ating unang pagbasa, di ba? Sa Book of Wisdom, Aklat ng Karunungan, ang mga baluktot ang isipan ay di makakalapit sa Diyos. Ang sino mang baliw na mga has, subukin ang Diyos, no, ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Di ba? Kaya huwag po nating parang bigyan natin ng narapat na paggalang ang Diyos, di ba? Hindi natin pwedeng lait-laitin ang Diyos. Makakahanap ka, makakatagpo ka ng katapat, di ba? Pag tinawag mo stupid dyan, ikaw magmukhang stupido. Di ba? Kaya mahirap pong kalabanin ng Diyos. Ito sinasabi, ang mga baluktot ang isipan ay di makakalapit sa Diyos. Ay pag hindi ka makalapit sa Diyos, kawawa ka. Di ba? Sino magpoprotekta sa iyo? Kaya-kaya kang paglaruan ng demonyo. Kaya yung buhay mo magiging parang kasumpa-sumpa. Parang ano ba kasumpa-sumpa ang buhay? Parang wini-wish mo na hindi ka na sana pinanganak. Di ba? Parang bakit pa ako nabuhay sa mundong ito? Hindi rin ako masaya. Nag-iisa ako ngayon dito. Nasa bakal ka ngayon, di ba? Dati paligid ka ng mga Diyos ka dati, di ba? Ngayon wala kang makausap, yung mga ipis na lang doon sa sa kwarto mo, tsaka mga daga, di ba? Kaya yan po ang sasapitin ng mga tao na akala nila sila ang Diyos, na akala nila sila ay mas matalino kaysa sa Diyos, di ba? Kaya tandaan po natin ito, no? Let's learn from the experiences of other people. Huwag na sanang tayo pa ang makaranas ng ganong klaseng kabuhi-muhing buhay, di ba? Kaya ang baluktot ang kaisipan daw ay di makakalapit sa Diyos. In other words, hindi ka makakaranas ng buhay na masaya, kundi kasumpa-sumpang buhay. Ang sino mang baliw na bangahas na subukin ang Diyos daw ay bibiguin ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa mga masasamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Diba? Ang ulitin ko po, ang karunungan ay di papasok sa masamang kalooban. Ang mga tao na wala sa grasya ng Diyos ay walang karunungan, walang wisdom. Kaya hindi mo mapapagkatiwalaan ang pinagsasabi nila. Ang wisdom ng mga taong wala sa Diyos ay nagdudulot ng kapahamakan. Madadamay ka sa kapahamakan kung ikaw ay makikinig sa pinagsasabi ng mga taong wala sa hulog ang kanilang buhay. Kung sila ay namumuhay, sabi nga po ng ang Aklat ng Karunungan, hindi daw papasok ang karunungan sa masamang kalooban at di nananahan ang pusong alipin at di mananahan sa puso na alipin ng kasalanan. Kaya we have to get out of our sins. Diba? Kailangan tuwirin natin ang buhay. Kung dating 2 asawa mo, 3 asawa mo, iwanan mo, di ba? Yung mga hindi sang-ayon sa kalooban at bumalik ka sa totoong asawa mo. Di ba? Yun po ibig sabihin nun. Kaya hindi tayo pwedeng mamangka sa 2 ilog. Tinuturo po dito sa ating unang pagbasa ang daan patungo sa masayang buhay. Kaya iwasan po natin na mamuhay tayo sa kasalanan. At kaya mag-ingat po tayo maigi. No? Kasi baka dumating ang araw na manhid ka na sa kasalanan. Di ba? May mga taong namihasa sa kasalanan, hindi na sila nababadoy ng conscience. Di ba? Kaya lalong kawawa sila. Kawawa tayo kung hindi na tayo nababadoy ng conscience. Tingnan niyo po ang mga kapatid natin sa Sinoco family. Pag nagkakasala, di ba, nangungumpisal na sila, di ba? Nagpapasalamat ka sila, Brother Jun. Salamat sa Diyos, nakapag-umpisal ako kahapon, di ba? Kita niyo naman ang kaligayahan na dulot ng pagbabalik loob sa Diyos, di ba? Kaysa makapanatili ka sa kasalanan na hindi mo malabas-labasan, yun po ang pinakakawawa na nilalang. Kaya kailangan tayo panikluhod lagi sa Panginoon at ituro niya sa atin, Lord, paano po ba maitutuwid ang buhay ko? Ano po ba ang bahagi ng buhay ko ang hindi pa sumasang-ayon sa iyo? Yan. At yan po ang pinakamagandang mangyari. Hindi po huli ang lahat.
God is a God of second and many chances. Habang may hininga, ito ang pagkakataon na tayo ay magbago. Magbago patungo sa ikaliligaya ng Diyos, hindi sa ikaliligaya ng sarili natin. Sister Balikat? Amen, amen. Napangiti ako doon kay Sister She. Sabi niya, sis, ngumiti ka naman. Kasi, minessage ako, brother. Napangiti naman ako. Kasi, brother, doon may nabasa ako, si Sister Olivia Saludes. Di po ba, yung pasasalamat, yung... Kasi naiyak ako nung nabasa ko yung message niya. Sabi niya, Brother June, good morning po. Pasalamat po ako kay Lord. Baski natanggal yung bubong namin dito, ligtas pa rin kami. Parang naalala ko rin yung... Kasi dati, di ba yung pag dinilipad yung bubong mo, di ba parang... Pero pasasalamat pa rin yung sinasabi niya. Ayun po, naiyak ako noon. Tapos hindi ko pala alam kung nakasimangot na wala ako. Sabi ni Sister. Pero naiyak talaga ako sa message ni Sister Olivia. Kasi hindi po ba siya yung namatayan ng apo, pero... Nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Di ba? Nagpapasalamat pa rin. Hindi siya bumibitaw sa Panginoon, di po ba? Kaya, tapos may isa pa po si Brother Roderick. Villalba. Nagpapasalamat din siya kasi si Sister Jean yan. Asawa ni Sister Jean. Jean. Yung ating kasama sa ministry po. Oo. Di po ba, pasasalamat pa rin yung inaano nila kahit na yun nga binabagyo, kahit anong estado talaga natin sa buhay. Yung sabi niya, Brother June, yung mag-isa ka lang, may pera ka, may ano ka, pero hindi ka masaya, nakatira ka sa mansyon or ano man yung bahay mo. Pero pag wala talaga ang Panginoon sa'yo, si Lord talaga yung kukumpleto sa atin di po ba? Kaya, ano po ba yung pipiliin natin, yung nandyan ka kay Lord na kahit ano man yung estado mo sa buhay, basta si Lord yung kasama mo, kumpleto ka na, wala ka nang hihiling. Di po ba? Kaya, salamat talaga. Thank you, Lord. Andito tayo, di po ba? Kaya, yun lang po, Brother June. Amen. Thank you, Sister. Parang binibigyan tayo lagi ng dahilan ng Diyos na ngumiti tayo. In other words, be happy. Diba? You're blessed. Yung ibig sabihin nun. Ngumiti ka naman. Tapos si Brother Herbie, lagi nakangiti ito diba? At saka lagi niyang nanananasan ang pag-ibig ng Diyos. Yung kanyang kwento nga kanina, diba? Si Sister Rosie, 2 oras na paikot-ikot. Kay Brother Herbie, wala pang 30 minuto naayos na yung sitwasyon ni Sister Rosie, di ba? Kaya brothers and sisters talaga, it pays to become a servant of God, di ba? Talagang walang buhay na mas masaya pa sa buhay ng isang lingkod po ng Diyos. Kaya kahit ano pang paglilingkod yan, di ba, ay pagpahalagahan po natin. At sana hindi na tayo maalis sa paglilingkod ng Panginoon na kung saan tayo niya nilagay. Hindi yung tayo ang mamimili, di ba? Kung saan ka nilagay ng Diyos. Di ba? Kasi masyado kang minsan choosy ka masyado Di ba? Di ba? You should be appreciative of God, of what is being given to you by the Lord. Di ba? Kailangan appreciative ka. Unang-una, maghahangad ka pa ng ibang servanthood o way ng paglilingkod. Who are you anyway to choose? Unang-una, buti nga, pinaglingkod ka pa ng Diyos kahit hindi ka worthy. Di ba? Yun ang isipin mo. Hindi ka nakaupo dyan sa live stream na yan dahil worthy ka. Yan ay tulong sa'yo ng Diyos para maging worthy ka. Ganun po yan. Kasi pag nagsasalita ka, you will always be reminded to walk your talk. Di ba? Baka naman ako sat-sat ng sat-sat na hindi ko naman ginagawa sa buhay. Di ba? Kaya minsan tayo mismo ang nagpapaalala din sa sarili natin. Ano pa ba ang kulang ko? Di ba? Kaya malayo pa po tayo sa perfection. There's a big room for improvement, brothers and sisters. Don't ever wag ka magpaloko ng sarili mo na okay ka na. Malayo pa po. No? Huwag tayo maniwala sa panlilin lang ng demonyo na tama na itong ginagawa natin. Maniwala po kayo. Wala pa tayong nakagawa. Di ba? Sabi nga parang unworthy servant pa rin po tayo. Di ba? Kaya kung makakarating man tayo sa langit, hindi dahil sa nagawa mo sa buhay,
kundi dahil sa laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin na mas malaki pa sa mga pagkukulang natin sa ating buhay na nagawa natin sa Kanya. Brother Herbie? Yes, Brother Jun. Tama. Huwag po tayong masyadong magtiwala, no? Ang sabi nga lagi pa rin natin yung awa ng Panginoon. At pangalawa, talaga pong walang-wala pa tayo doon sa kalooban ng Diyos. At nagsusumikap po tayo. Sana makita yung Try hard Christians. makita yung pagkatao natin na nakikita si Kristo sa pamamagitan ng ating sarili, sa ating gawa. Yun po yun Nakikita mo ba si Kristo sa katabi mo? Diba tinatanong? Nakaka-inspire ka ba sa iba? Diba? Yan ang tanong Diba? Nakikita ba pag dumarating? O baka naman, buwibigat ang buhay nila tuwing makikita ka nila. Kaya nga, di ba sabi ko sa'yo, Brother John, pag nasa simbahan ako, nararamdaman ko talaga Yung hindi mo kakilala, makita mo yung ngiti niya, paglabas, parang gusto nung lumapit sa'yo. O kahit hindi mo kakilala ang ngitian mo, di ba? Yan ang antipid natin sa ngiti di ba? Kailangan pag kilala mo, parang ngitian mo. Alam mo, tinatry ko yan. Kahit na hindi ko kilala, pag tumingin sa akin, ngingitian ko yan. Nakakahawa yung ngiti ngingiti din yun. Saka po yung during that time na siya, ibibigay natin, peace be with you. 360 degrees po, iikot po tayo. Wag po yung left and right lang. 360 degrees. Ikutin po natin. Dahil yung tao nasa likod mo na hindi mo nikutan, may kulang ka. Kaya nga po, ang gagawin natin, Tama ka, Brother Hermie. Ang gusto ko yun. Ikot po tayo. Ikot po tayo. Maramdaman nyo. Kadalasan kasi, isnabero tayo, no? Di ba? Pagbigay ng kapayapaan, ang dami isnabero, ayaw tumingin sa'yo, no? Di ba? Ngayon, minsan naman, nakakalungkot. Yung iba, gusto niyang batiin, walang bumabati sa kanya. Kailangan may attention niya. At mapangiti niya. Yun. Minsan nga, taga naramdaman kalbitin mo. At tapos sa misa, kalbitin mo, andito lang ako. Pagka nasanay po tayong ganon, ang sarap po talaga ng pakiramdam. Hindi po dahil, na malakas tayo sa Panginoon, hindi, pinakikita lang natin talaga yung will ni Lord na dapat hindi lang po tayo sa sarili natin, kundi sa ating kapwa. Yun lang po, Brother John at Sister Maricar. Sa madaling salita, bawat araw, tanungin natin, naging ilaw ba ako? Diba? Naging ilaw ba ako sa umagang ito o sa araw na ito? Kaya kung hindi pa, bago ka matulog, sana sindihan mo muna yung buhay mo. Baka pundido ka na. Okay, manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat po muli, Panginoon, sa oras na pinahiram mo sa amin. Naramdaman na namin ang ligaya sa pagitan ng mga salita na natunghayan namin sa umaga ito at pangnilaya namin. Tunay nga po, Lord, na wala kang maililihim sa iyo. Kailangan lang aminin namin, Panginoon, na kulang pa ang ginagawa namin para sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapaligaya ka namin lagi, araw-araw sa aming buhay. Lord, share with us your light that we may become light to others, Lord. Maghiliwanag kami sa iba. Kaya salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Thank you, Lord, for our families, sa pagmamahal ng mga anak namin, mga manugang namin, mga apo namin, sa pagmamahal ng aming mga kapatid sa Sinoco family. Lord, kaibuti mo talaga sa amin. At kahit nasa malayong bansa, mga kapatid namin, nararamdaman pa rin namin ang init ng kanilang pagmamahal. Kaya Lord, thank you. Salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa Sinoco family. Kaya wala kaming gagawin sa buong buhay namin, kundi pagpalain ka, Lord. Paligayahin ka at ganapin ang kalooban mo at makapanatiling banal at tuwid sa aming buhay, Panginoon. Ito ang aming samot panalangin, Lord, na sana hindi na kami mapalayo pa sa iyo at hindi na kami maagaw pa ng demonyong kaway. Sa ngalan po ni Jesus ang lahat ng ito. Nakasama mo naghaharit
at ang banal na Espiritu, iisang Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Okay, at pagpapaalamanin ko lang po si Sister Balicar. Sister Balicar, sige, paalam ka na. Amen, amen. Brother Jun, sobra talaga ako nabibless sa mga kapatid natin na napaka, yun po, prayerful at saka talagang sa Panginoon. Kahit Totoo anong yun, eh. pinagdaraanan. Kaya yun po, brothers and sisters, talagang sobra akong nabibless na nandito tayo sa isang grupo na hindi man tayo malaki. Pero thank you, Lord, kasi ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal nyo Yeah, at saka yung pagmamahal nyo. Kaya yung po, patuloy lang po talaga tayong manalangin kay Lord. Wala nang iba. Talagang kapit lang. Kahit anong estado natin, kahit nahihirapan tayo, nakukulangan tayo sa pagkain, ano lang yan, dito lang yan sa lupa. Pag sumikapan natin talaga yung sa Panginoon na makakasama That's right. natin siya soon. Kaya ma-excite po tayo. Yeah. Amen. Thank you, Brother June. Thank you, Thank Brother you. Hermie. Sa inyo, brothers and sisters, maraming salamat po. Amen. Thank you, Lord. Yan. Bye-bye po, Brother Tama June. po yung kay Sister Maricar. Pagtuunan po natin pansin ang mga darating na biyaya sa kabilang buhay. Di ba? Di ba ng marami kang kulang sa buhay dito. Kulang ka sa bubong, kulang ka sa pagkain. Di ba? Pero ang importante ay marating natin ang ating hantungan. At yan po yung buhay na kasiyasya sa piling ng ating Panginoon. Thank you, Sister Maricar. Thank you, Brother June, Brother Hermie. Okay, at pasasalamatan po namin kayo. Brother Hermie, wala kang lakad? Wala po. O, sige. Pwede po ati tayo, Brother John. O, Di mal, sige. Ate, gusto mo tig-isa tayo? sige po. Pagkatapos mo ako naman. Sige. Sister Judy Baum Padua. Okay. At sa akin naman, si Sister Kat. Sister Kat, kasama Yeah. natin. Hello kay Brother Johnny Gloves. Sister Seth Gaboy. Good morning. Sister Ali Santos. Praise God. Yeah. Sister Jel Cruz at saka Sister Jel Cruz. Sister Tess, saka Brother Ariel Tingo. Sister Nida Sapara. Thank you Sed, for joining. si Brother Sed Goboy, saka Sister Jiki. Yeah, Sister Aida Mendoza Johnson. Good morning. Sister Ajel, binati mo na? Hindi pa po. Baka, Sister Ajel, saka si Brother Jason. Good morning. yes, nabati ko na, sir. Brother, Okay. Sister Steph DC. Okay. Okay. Saka siyempre si si Tara. Okay. Yes, Kasama Sister ni Tara. Maricel. Si Abita Okay. Flores. Sister Abita Flores. Good morning. Brother Rico Casimiro at Sister May. May Salvador. Ano yun yan? Sister Leticia Tariela Villaluz. Yeah, Sister. Brother Jason Leoncito. Yeah. Kasama natin. Sister Lilia at Brother Roger Anyong Nuevo. Yan. Si Sister Joe Alejandro. At saka si Brother Arnel. Saka Brother Arnel. Ayan. Anak ni Sister Des yan. Si Sister Evelyn Avila. Good morning, sis. Ito si Brother J.R. Nad. Yeah. Tito. Dani Yan. Puhunyo, yes. Okay. Sister Lani Castillon. Yes, Sister Ami Aquilisan Suelto. Sister Cielo, tsaka si Brother Raneng. Yan, Sister Mary Nanet Cuarto. Yan. Yan. Si Sister Rosana Hayasi. Hello kay Shigiro. Shigiro, good morning, my friend. Sister Margie Baromeo Santos. Yeah, hello kay Sister Ka. Brother Manny, tsaka Sister Maria Banyes. Yes, Sister Rosemary Pecayo. Si Sister Monina Chuwaja Francisco. Ito yung ating kasama dapat ngayon, si Brother Oliver na hindi kasama. Bro! Kasama pakiramdam. Brother Ramir, tsaka Sister Gloria Tupas. Yan, si Sister Delia Alonso at ang kanyang kasama ng Si anak ba yun? Iday! Kanyang apo. Sister Opel Oclarino Espanyol. Sister Ansis Tagal Britannico. Sister Sonia Aya Rosalada. Pagaling ni Ayan. Lord Jesus. Ang masipag din ito, Sister Consuelo Oo Magkalaspat. naman. Oo Yan, naman. masipag. Sister Baby. Magkalas Walang sa patid. siya. Brother Jonathan Villanueva.
Yan, ito rin, isa pa rin masigasig ito. Walang absent to, Sister Gary, yes. Sister Maria Luisa Andal, ano ba? Redado, si Redado. Malu Andal. Okay. Yes, Renado. Sister Jocelyn Raquel, yan. Yeah. Sister Sally Egos. Yan, Sister Gloria Rosalada Tupas. Sister Rebecca Flores Orbe ng Bulacan. Yes, Sister Sember Aner. Yes. Good morning. Sister Talitz. Talisali yan. Talitz. Sani. Okay. Sister Karen Easy. Sister Beraflor de la Cruz. Bulacan And din Sister yan. Ali. Ang ating kapatid na Sister Alicia Nyosa, yung mga anak niya, brother John, si Sister Anna and brother Anthony, I think so. Yun ba yun? Iba? Iba. Ay, hindi, kay Benito pala yun. Sister Alicia Nyosa. Okay. Sorry. Naalala ko lang si Sister Ali. Benito. Wala na siya. Yumao siya. Oo nga, brother John, naalala ko. Sister Ellen Cerojales Padayaw. And Sister Resma Justado Junicio Roca. Roca. Junicio Roca. Sister Lolit Isguera tsaka si Brother Valentino Isguera tsaka si Yeah. Dan Isguera. Yes, daman rin natin si Sister Liberty Kagiwa at saka si Brother Na Ricardo. si Rio. Rio. Rio Hello. Kagiwa. Kagiwa, okay. Si Brother Ricardo Coronel tsaka Sister Pinks. Good morning sa inyong dalawa. Brother Olivier Bolea Saludes, saka si Brother Romy, ha? Yes. Sister Okay. Connie Herrera ng Cavite. Si Sister Sulianyo at saka si Sister Cherry Cruz. Sama ko na si Brother Jess, ha? Yes. Sister Virgilo. Continue to pray for Brother John Lo. Yes, Sister Jerilyn Fornia Gallardo. Yes. From Paranaque. Sister Bel Niwa, no? Ng Hiraya, Philippines. Ay, Bel Niwa. Sister Bel, good morning. Mga choir, si Brother William Ting. Yes. Yeah. Sister Catherine Dueñas Angeles Jimeno. Sister Katrina Cruz. Yes, Lord. Thank you. Yeah. Sister Nida Sanparang. And Sister Ali Santos. Yun ba yun? Sister Julie Sanparang. Sister Amita Flores. Si Lizelle Viñas Emano. Yes, Sister Leticia Tariela Villaluz. Brother Benny. Sister Brother Manuel Maria Banyes. And Sister Mayo Fianga. yes, Sister Monina Chuha Francisco. Chuadja. Sister Chua- Maricar Dulay. And Sister Julie Sapara. Sister Melba Sosa. Sister Lisel Viñas Emano. Yes. Sister Mike Kauji. Yeah, Sister, samahan na rin natin si Sister Rebecca Flores Orbe. Yan, good morning. Yes. Sister Jeremy Ponya Gallardo. Ito si Brother Ben Ni on NY. Eto, Hyacinth Ayesa Roque, mga bata ito, no? Kasamahan ni Sister Ardea, anak ni Sister Bing. Yan yung mga future natin magiging kasama. Sila naman. Sila magte-take over, yung Sila mga rin. bata. Hyacinth Ayesa Roque. Sir Mai, Omega. Brother Willie Ding, saka Sister Jean, saka Brother Roderick. Yeah, Sister Maricar Dulay at saka si Sister Melba Sosa. Sige bro, basta tapusin mo rin sa'yo kasi sa akin natapos na. Maya Kai G at saka Sister Virginia Law. At Sister Bell Niwa. Taga-Japan Hayashi. yan. Basta batiin mo ng Japanese. Sister Oy, Bell. gozaimasu. Kapariwasa, genki ne, genki. Ay, gusto ko mag-aaral talaga ng hapon, Brother Jun. Everyday, nag-aaral ako. Nag-enjoy ako. Meron din ka. Yan na lang yung kaligayahan ko, yung mag-aaral ng konti. At ito na sa, hobby. And also, Brother Roderick Portento Villalba, at saka Sister Catherine Dueñas Angeles,
At yan po ang ating mga kapatid na narito ngayon. Okay. Si Margie Baromeo Santos, Brother John. Meron pa? Wala na. Sister Ibao Padua, Sister Rosalada Tupas. Ayun na, andito na lahat. Na-mention na natin lahat yan. Okay, so paalaman tayo. Ngayon po, at mag-aalmusal muna po kami ni Brother John. Nagampanan na po yung dapat gampanan. At kayo rin po, nagampanan nyo na yung tungkulin nyo. Kaya naman, ibahagi naman natin ito. Huwag na natin isarilin. I-share naman natin sa iba. At magandang umaga po sa inyo lahat. At patuloy pa rin tayo magdasal. Para yung mga kapatid natin na sa lantan ng baha, sana matulungan po sila ng mga ating gobyerno. At maraming salamat po. At salamat Thank din you, sa Panginoon, no, na pinaalis na niya yung bagyo, pinalipat na niya ng ibang bansa. Sana sila makapirma. So brothers, sisters, lalo po tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat kahit kailan, hindi po niya tayo iniwan. Kaya mahalin po natin siya ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. God bless!